bilang magkakapatid, hindi ang pansarili, kundi ang kapakanan ng bawat isa, nagdadala ng pasanin ng may galak at kapayapaan, sapagkat ito po ay isang pakinabang sa bawat mga anak mo na sumusunod sa iyong layunin. Pagpalain po ang bayan ng Mexico. Inyo pong ingatan ang aming mayor, vice mayor, ang mga councilors, maging ang mga barangay captains at mga kagawa. Alam ko po na ang mga anak mo na pinapaintulutan mo itayo at itinatayo ay ginawa ay magkaroon ng takot tanging sa iyo at sa iyo lamang upang ikaw ay paluguran, hindi paluguran ng sino paman. Alam po namin o aming Diyos na ang bawat isa na nagpapahayag na iyong mga anak ay kailangang sumunod sa inyo. Itinadalangin po namin ang gawain ng prayer meeting na minsan ay hindi po namin sa karamihan po ng iyong mga anak ay hindi ito nabibigyan ng pansin upang lumuhod, upang ang mga kaluluwa na galing sa inyo sa panalangin na kayo ay makapangyarihang Diyos na tumutugon sa bawat panalangin na ito, ay dinadala po namin ang lahat ng concern at maging ang mga pasasalamat kung paano kayo po ay nagtagumpay sa children camp ng mga bata na nangyari po at napangyari na pinahintulutan niyo po na naganap sa Shekinah United Methodist Church. Ang lahat po ng mga tigonisa, ang lahat po ng mga kabataan, ang lahat ng mga bata, alam po namin that today ay naging makabuluhan sa iyong mga anak na ito. Hindi po inalintana ang init ng panahon, maging ang comfort na wala sa kanila, na mayroon po silang discomfort, sila po ay naging komportable sapagkat ang iyong salita at ang kanilang pagsasama-sama ang nakapagbigay ng kulay sa bawat buhay ng mga bata. Pagpalain po silang patuloy at alam ko po na sila ay nihanda sa iyong ubasan upang sa kanilang kasalukuyang pinatatayuan bilang bata ay magamit na silang patuloy na ilaw ng sanlibutan. Idinadalangin po namin ang lahat ng gawain at alam ko po na ang bawat isa na narito ngayon ay handang makinig sa inyo. Nais po namin tapusin ang panalangin ito sa isang maigting at kasumandaling pakikinig sa iyong tinig. Yes, God, salamat po sa inyong mga salita na siyang iyong itinalim sa aming puso at kaisipan ngayong umaga. You are great and wonderful, O God. Thank you. In Jesus' name, Amen.
na yung pangalan ng ating Diyos, ang pangalang ibinigay niya na makapagliligtas sa atin ay wala na ba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po siguro natatandaan niyo na minsan sa aking mga sermon may halong patotoo, hindi po ba testimony? At yung aking mga halong patotoo na ini-insert sa sermon ay may mga pamagat. Minsan ang pamagat niya, the ribbons. Di po ba sa ataon, yung ribbons? Minsan may pamagat siya, the diaper. Di po ba kasi may karanasan kami na diaper. At meron din karanasan, mighty band. Pero yung po ay parang nakikita nyo may humor. Pero sa likuran noon, may nangyari at ginawa ang Diyos na nagpatibay ng pananampalataya. Ngayong umaga, may pamagat po. Pero hindi niya babanggitin mamaya, kaya lang pag nakita ko siya ngayon, lagi kong sinasabi ang pamagat na ito, hindi para pagtawanan siya, kundi may aral yun, ang alamat ng paksil. Kaya mayroon kong magpapatuto sa atin ngayon kung anong ginawa ng Diyos. Kuya George, itayo mo ang bandila ng ating Panginoon sapagkat yung Trinity Sunday po ngayon. Go, go, go in the name of Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa pong karangalan po ako'y nandito sa inyong harapan ng papong magtestimonya po tungkol sa nangyari sa aking buhay. Nung ang buhay ko po ay hindi ko pa tinanggap sa Jesus bilang sariling Diyos at tagapagligtas, ako po ay nagsugal, nanigarilyo, at nagiinom ng alak. Katunayan niya po niya, sa kapanahonan pa po ni Pastor Baloy, ako po ay nasa PD for 15 days. At ang totoo po niyan, after 1 week sa aking suspension, nahirapan po kami sa budget para po sa aming pagkain po sa aking pamilya. Ang ginawa ko po noon, ako po'y nagsangla ng TV para po lang na may pambili ng pagkain po para sa maihapag sa mesa po ng aking mga anak. Kaya po, nag-decision po ako sa aking sarili na kailangan po maputo na po yung gawain na yun. At sa tulong po ng Panginoon, ito po hindi po niya pinagkain sa akin at ito po inalis. Nung nakilala ko na po ang Panginoon at tinanggap na bilang tagapagligtas at Diyos ng aking buhay, ako po ay namanga sa kanyang mga ginawa. Unang-una po, nagkaroon po kami ng karanasan na yung anak ko po na pangalawa ay nagtatayo po ng dugo. For 2 weeks po, naipa-check up naman po namin sa GBL. Kaso po, alam po natin doon kung paano po kahirap, paano po katagal, na bago ka maintindihan ng mga physicians doon dahil sa sobrang dami po ng pasyente. Kaya po, awang-awa ng bago sa aking anak. Kasi po, hindi lang po pwede tayo po yung niranasan sa panahon na yun. Kung hindi po nagsusuka, ayaw po niyang kumain. Kaya, nag-desisyon na po kami na sa ibang espesyalista na lang po magpa-check up. Ganun pa man po, niresitahan na lang po kami
para po pambili ng gamot doon sa problema ng ating anak. Pero after 2 weeks po, hindi pa rin nawala yung pagtatay niya. Ang ginawa po ng misis ko, nag-attend po siya ng overnight pray doon sa iba pong denominasyon na Christian. At siya po ay nag 3 days prayer and fasting po. Sa mga panahon na yun, umaga, gabi, habang ako'y tulog, siya po ay umawit na pupuri sa Panginoon para po kumalit ang karamdaman ng aking anak. Pero ako po, hindi ko pa po masyadong kilala ang Panginoon. Pero nang lumilipas sa mga ilang araw, nakita po namin na yung anak namin ay masigla na, hindi na po siya tumatay ng dugo. Doon ko po nakilala ang Panginoon. Nag-umpisa na akong nagpapasalamat sa Kanya. Dininig niya ang aming panalangin. Masalo ko pa pong nakilala ang Panginoon nung nag-aaral po kami sa confirmation class. Nalalaman ko po doon ang lahat-lahat na kung paano pa niya ay sa servisyo ng Kanya po ay palangalang sa sangkatawan. At ngayon po ang nakarang buwan na nakalipas na nagpagalaman po dahil sa x-ray ko na ako po ay mayroong fluid sa likod ko. Ito po ay alam po ng school. At sa awan ng Diyos, ginamit niya ng instrumento, mga gamot, mga doktor, nagbabasa po doon sa x-ray. At sa panalangin sa bawat araw sa gabi, ito po ay nag-learn na sa ngayon po. Yung laki ko pasalamat sa Panginoon. Sa kanya po lahat ng papuri. Pasasalamat. At sa binanggit po ni Pastor Josel, itong nag-celebrate tayo po ng church anniversary. Hindi po ako nagkamali ngayon dito pong nakarang 3 linggo. May bago pa ako nung paksiw na bangus. Ngayon po, pagdating ng tanghalian, hindi ko po kasi alam na may handaan kasi po tayo. Hindi ko po nakain yung bangus na yun. Ngayon, nilagay ko lang doon sa loob ng generator. Pagkatapos noon, kinabukasan naman, Monday, timing ko, fiesta ng sa Manila. Meron pa akong natagpong tao dyan, sabi niya, doon ka magtanghalian sa bahay. Bukas, sabi niya. Ngayon, di ko na naman nakain po. Monday na ngayon, di ko na nakain na naman. Doon na naman ako kumain. O sa isip ko, kinabukasan ba Tuesday na? Hindi pa siguro yun. Ngayon, sabi ko, yun na lang kainin ko sa tanghalian. Siyempre, nagpapantay dyan. Nagamirinda naman, di ba ba? Kumain ako, nagutom ako, 2 o'clock. Sakto 2 o'clock, sabi ko, kain na ako. Bibili na lang ako ng kanin sa labas. Nung kumain ako, okay naman. Okay naman ang amoy. Okay lang, para sa akin para sa akin. Kasi, alam mo naman mahirap kahit na pwede pa. Ngayon, after 1 hour, kung kumain, nararamdaman ko na yung bumibilog yung ulo ko, hindi ko na maintindihan. Bumili na ako ng supli sa labas. Pero ang supli ko doon, yun na yung bangus na yun. Kumain ako ng isang kutsara na sugal. Wala pa rin. Hanggang pumunta ako sa Pastor Sophie, sabi ko parang nahihilog pa ako, nalaso na ako. Ngayon, umatog na naman ako doon sa office, sa school office. Ano bang kinain mo? Sabi niya, hindi ko. Paksil po. Yun na po. Sabi niya, uminom ka ng maraming tubig. Hindi ako nagkamalihan. Hindi pa, kasi sabi sa akin. Ngayon, pumasok na naman ako ulit kay Pastor.
pinatawag niya kaming dato, ito naman si Brother Willie, sabi niya, parang ano lang yun, no? Parang namumula ka na, para ka ng isda. Nagkatawanan pa sila, pinipiro nila ako, di sa sarili ko, totoo lang, sobra na. Tapos, nag-desisyon sa pastor kung uuwi ba o hindi. Sabi ko, punta na akong hospital, kaya ko pa naman. Pero nagpasalamat pa rin ako sa Panginoon kahit papamilya niya ako pinabayaan. Buhat nung pumayag si pastor na umuwi, pero paglabas namin, ng pag-isip din siguro patuloy namin ang Panginoon. Naipatid ako ni Carl doon sa hospital na matulungan malagmatis doon. Kaya nagpasalamat sa Panginoon na may tumulong pa rin ang tao kahit pa. Salamat sa Diyos. At yun lang po naging testimonya sa aking buhay na hindi po tayo magtipid para hindi na po nang maulit yung nangyari sa akin. Ano po ba? Kaya kami babasa sa amin, Mateo 22, versikulo 34, 40. Ang pinamahalagang utos. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo ng babanta nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos? Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang kabuuang kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. This is the word of God.
Muli po, magandang umaga. Ang alamat ng vaccine po ay may kadugtong yun eh. Kaya lang, hindi naman ako ang magte-testimony. Ang sukli. May pamagat po yun. Tapos, may pangalawang pamagat pa, ang rep. Kasi po ang ating mga utility worker, magmula po kay Kuya Rubel, kay kapatid Wendy, George, at kay Kuya Fel. May mga Thursday care group po kami, 20 minutes, na ako po ay nakaupo sa kanila at kung ano yung buhay nila, hindi lamang bilang ating mga nagtatrabaho ka-partner dito sa school at sa church, kundi maging sa kanilang tahanan at sino sila bilang ama ng tahanan. Kaya kay Kuya Pedro ay marami po kami nakakmalibalang po kay Kuya George. Pag sinabi po ni Kuya Rodel at ni Kuya Winnie, Pastor, nandun na po sa prayer room si Kuya Pedro, tatawa na po kami lahat. Hindi po kami galit. Napapatawa po kami ni Kuya Fel kasi ang iniisip namin, nagpe-pray over siya na malipat na ako kasi pinangako ko po sa care group namin sa darating na panahon na malipat ako. Di po ba nang dumating ako bago yung refrigerator? Sabi ko, hindi ko siya dadalhin sa baptisino sa darating na mga panahon kung kailan yun. At so, naipapamana ko sa iyo. Kasi para hindi ka na nagmamadaling araw na mamalengke, tapos hapon o kaya gabi. Kaya po ang nangyari kasi magkakabadis na po kami. At pag pumasok na yan sa prayer room, tinatawag po ako ni Kuya Rodel at ni Kuya Winnie. Pastor, itahanan po yung Kuya Fel. Mag-pray din naman, ito ka rin mas pray ka. Ako kasi parite, may prayer ko. Yan naman, pero dito lamang po namin yun, hindi po yun ang kanyang ipinapanalangin. Inaayos po niya at initingnan niya si Papa Lawen yung prayer room. Bakit ko po ito nasasabi? We are accountable to each other. Tayo po ay may pananagutan sa isa't isa. Di po ba mayroong awitin? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang? Pwede po ba kantayin natin yung mga nakakaalam ng kanta? Pananagutan po ang title nito. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay pinili ng Diyos na kapiling niya. So mga kapatid, ang mensahe ng buhay ngayon ay meron tayong pananagutan sa isa't isa. Sapagkat ang Diyos pinatunayan niya ang kanyang pananagutan na yun sa kanyang pagkakatawang tao at ibinigay niya ang kanyang sarili sa iyo at sa akin. At kung tayo po ay mananatili dun sa ating comfort zone, nakakalungkot po sapagkat hindi po doon ang ating kinatatayuan. Kundi as a disciple, kailangan sumunod po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Di po ba may picture ang inyong liturgy? Discipleship. Tapos, makikita po ninyo yung parang yung ubog ng anino ni Jesus at may mga ubog doon ng mga tao na sumusunod sa Kanya. Kung titignan po ninyo yung picture, alagad, disipulo. Sa wikang Ingles, discipleship. Disciple, mag-aaral, tagasunod. At sino ang sinusundan? Ang ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, kung titignan po yan, ating makikita na tayo ba na mga naririto ngayon, na nagpapahayag, na tayo ay mga Methodistang Kristyano, ay tunay nga bang sumusunod sa Kanya? O tayo ay mga tagapakinig lamang? Di po ba ang sabi ng Biblia, kung pinakikinggan mo lamang, ngunit hindi isinasagawa, hindi ang sino man ang iyong dinadaya, kundi ang iyong dinadaya ay ang iyong sarili. So, ibig sabihin, kapag hindi totohanan yung ating pagsasabing, susunod ako, itatalag ako ang buhay ko
kayo at ako ay susunod, tayo po ay nagsisinungaling at ang ating ginagaya ay ang ating sarili. So kung titignan po natin discipleship, kapag disciple, mayroong disiplina sa sarili. At ito po yung titignan natin, ano po ba ang the greatest commandment, yung first and second, na makikita po natin sa Matthew chapter 22. At ito po ang nakasulat, nandiyan po sa wikang Ingles. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like, love your neighbor as yourself." Sa wikang Tagalog po, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. At ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So mga kapatid, ibig sabihin, yung layunin ng buhay natin dito sa lupa, na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, kaya lang dahil sa ating pagsuway, sa maling paggamit ng ating freedom, ng ating kalayaan, na hindi tayo ginawang robot ng Diyos, pinili ng ating mga ninuno ang sumunod sa Diablo. Kaya ano po ang nangyari? Hindi ang Diyos ang may gawa nito, kundi ang tao ang lumayo, ang tao ang nagkasala. Pero napakabuti ng ating Panginoon, hindi ba? Yung 10 utos, 2 na lang. At kung iaano po natin, titignan natin yung cross sa altar natin, loving God, di po ba ganyan? Loving God and loving neighbor. So, ibig sabihin yung purpose na ito, yung first commandment is loving God, and the second commandment is loving your neighbor. Ito po ay utos ng ating Panginoon. Greatest commandment. At sinasabi natin na we love God. At sinasabi natin madalas, yes Lord, hindi po ba? Pero alam niyo po ba na ang layunin na ito ay minsan hindi naisasagawa sa ating buhay. Parang ako, alam niyo po ba nung lumabas si Kuya George, kasama si Kuya Rodel, at saka si Kuya Willie, I paused for a while. Sabi ko, God, ano po ang gagawin ko kay kapatid na George? Nangangalal ako ng pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa aking kapwa. Maaari kaya ayaw niya magpa-hospital, baka wala siyang pera. Pero ano ang gagawin ko? Sasabihin ko ba sa kanya, ipapanalangin kita George, para mawala na yan at ano ang masunod? Alam niyo po, nung nag-post ako, parang naalala ko yung Good Samaritan, yung saserdote, yung mga libita, na yung saserdote na nangangaral tungkol sa pag-ibig ng Diyos, yung mga libita na naglilingkod sa templo pero dinaanan ng Samaritano at walang ginawa. Ang sabi ko sa aking sarili, anong kwenta ng pangangaral ko sa bawat linggo kung hindi ko may padadama ngayon kay Kuya George na mahal ko ang Diyos at mahal ko siya. Inabol ko po siya pagkalabas ko. Tinawag, sakto-sakto, nasa lubong ko po si Carl. Sabi ko, Carl, dala mo niya yung hospital ni Kuya George. Tapos may binulong ako sa amin ngayon, nakakatuwa. Tanungin niyo po ako minsan sa office. At may magandang kwento yun. At sumakit po kami sa hospital, yun nga, kailangan talaga siyang i-confine at i-dextrose. So, ibig sabihin mga kapatid, minsan, magaling tayo magsalita tungkol sa pag-ibig. Pero pag ang pinag-uusapan ay pagpapadama at pagpapakita, pag namili tayo ano, pera o buhay, edukasyon o buhay, ipon o George. Di ba naghanap ako ng sukli? Kasi may pinag-iipunan po ako, nabibigyan ko. Pero ano, mga kapatid, alam niyo po kung ang sa aking sarili, ang siya maumuna, sasabihin ko, manahimik ka ba, Ken?
Dakal mo matingaling mo. Pero God's revelation that day, go out, sundan mo siya. At kung walang magaling sa kanya sa ospital, you do that. Kaya lang po, nandoon si kapatid Macar, binantayan siya, hindi siya iwanan, naganapan ng gamot sa labas. At yung inahanap ko kung sukli, kapatid, napakaraming sukli. Kakunti lang ng nagastos kahit na na-confine si Kuya George. At isang nakaliting George na hindi na pulang-pula ang asam ng mga mata nung makita namin kasunod na araw. So, binabase ko po ito, minsan kulang tayo ng practice. It is about accountable discipleship. Ini po naman mo. May gusto po akong tingnan natin ngayong umaga at inutusan ko po si kapatid na Eunice na i-search ito at kinabi po niya. Lahat po tayo kilala si Michael Jackson, hindi po ba? The death of Michael Jackson. Here is my question today. Who tried to stop him? May nakalagay po dyan, I don't want to get involved. Para po maintindihan natin kung bakit nakasulat yan, si Michael Jackson ay hindi po isa, kundi siya ang pinakasikat na singer. Pagdating po, lalo na hindi lang sa pagkanta, kundi sa pagsayaw ng moonwalk dance. Parang ang ganda ng kanyang katawan. Alam niyo po ba na I know that you are hearing about the death of Michael Jackson. At alam niyo po ba na ang singer na ito ay namatay sa dami ng gamot na kanyang ininom na tinitik, overdose. At hindi lang yan siya ay sikat na isang pang-aawit, iniidolo ng marami na hindi dapat. Kasi ang idol po natin, isa lang ang Diyos. The word idol ay ginagamit lang sa Diyos. Maaaring sabihin po ninyo, I am an avid fan of Michael Jackson. Pero pag sinabi po ninyo idol ko si Michael Jackson, inilalagay niyo po ang term na yon na siya ay nasa lugar ng Diyos. So the star was injected 3 times a day with narcotic Demerol. 3 times a day, nag-i-inject siya. At hindi lang yun, he was also taking 3 tablets, another strong narcotic painkiller. Di po ba pinapalat niya ang kanyang katawan? Kaya siya pumunti. At nagkaroon din siya ng sex transplant. Nagkaroon po siya ng cancer sa balat. Was recently prescribed Vicodin, another drug. Puro yan po drugs katawan. Ang dami pa, hindi ko na po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nagamot ang tinitake niya 3 times a day. Jackson had started eating 1 meal a day as he had a phobia about gaining weight bago po dumating yung kanyang 50 years old. Baka daw siya ay bumigat, kailangan kumain na lang siya ng meal once a day. Pero alam niyo po, kahit yung isang meal na yun, hindi na tinatanggap ng kanyang sigmura. Ano po ang ginagawa ng kanyang yaya? Tinatampo at pinupus yung kanyang stomach para lumabas na yung mga gamot na yun. Para po may makapasok na pagkain sa tiyan ni Michael Jackson. Jackson had started eating 1 meal a day as he had a phobia about gaining weight before his 50-day comeback concert in London from July 13. Yung kanyang nani, yung kanyang yaya, who became mother to Michael Jackson, 3 children, said she regularly had to pump his stomach to remove dangerous cocktails of drugs. Ganun, bakit mo ginagawa ito? Sikat siya, mayaman, tinitingala. Kasi walang Kristo sa buhay niya. At hindi lang yung mga kapatid, he always ate too little, but mixed too much drugs.
Nabangkay na nung siya ay namatay. 75 pounds bag of drugs from Jackson's home ang nakuha. Truth will finally come out with the toxicology report. Ang kakaliwa pa po itang inject na kaya, na pampatutod, na enemitism. Dahil ang toxic na rin manulong katambak ng inuman. Ayan yung makatutod. Ngayon po, hindi ko po, here is my question today, Ana po Ken. Who tried to stop Michael Jackson from that kind of life? Sino ang pumigil kay Michael Jackson sa ganong klase ng buhay? Ang sabi po ng kanyang katulong na Nani claims it. Ginawa ko po yan. Pinigilan ko siya. But I was fired. Pinali siya sa trabaho. Ang mga abogado niya, sabi niya, one of the attorney claims he spoke out quickly after Jackson's death. But where was he when Jackson was alive? Nagsalita siya nung namatay si Jackson at in-interview sa TV. Pero asa ng attorney na ito na binabayaran nung nabubuhay pa si Jackson? Mayroon bang nagpaalala sa kanya? Mayroon bang accountable sa kanyang kaluluwa? Many others enabled both to drugs for him. Ang daming may daladala na mga drugs sa kanya. There is supply coming. Hindi tumitigil. Kaya tignan naman po ninyo, box na mga drugs, nicotine ang nakuha sa bahay niya nung kunin ang kanyang bangkay. Were they? Nasaan ang mga supplier na ito na dumarating, sumisigaw, dance, kasama niyang sumasayaw, kasama niyang kumakanta. So ang ibig ko pong sabihin mga kapatid, marami sa kanila ang nagsabi in 6 words, in English language. 6 words in the English language. I don't want to get involved. Kung isang makialam, kung isang mangimaso, hindi kaya ito rin ang problema sa atin, people of God? Ayaw natin mangimaso sa buhay ng iba. Basta kumamer wish you. Basta alam pakialaman. Masaya hindi. So mga kapatid sa Panginoon, ito po ang madalas na sinasabi ng marami, I don't want to get involved. Sino po sa atin yung pag may nakalitaan tayo o may nakikita tayo parang bumabaklay o ipaangga ng ating kapatiran sa pananampalataya, meron po bang lumalapit na pinapaalalanan siya at tinatapik ang balikat? Kapatid, hindi tama ang ginagawa mo. Kapatid, mali yung ganung bagay. Kapatid, alalahanin mo ang Diyos sa buhay mo. Kapatid, alalahanin mo ikaw ay Kristyano. Di ba ano pong ginagawa natin? Baka masaktan ko siya. Baka magalit siya sa akin. Baka ayaw na niyang sumama sa akin. Baka hindi ko na siya friend. Mga kapatid, ang isang Kristyanong nagpapahayag na mahal niya ang Diyos, na nagpapahayag na mahal niya ang kanyang kapwa, ay kailangang makita ito. Again, what is the first commandment? Loving God. The second commandment, loving neighbor. What is the meaning of second commandment? In Matthew chapter 28, verses 16 to 20, go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teach them to obey. Kapatid, turuanan ng mamintu ka na ako. Pero ikakingaman ng tao ngayon, kapatid, minsan, kita pong isusunod ang picture, dinagdagan po namin ng accountable.
discipleship. Lahat tayo ay mayroong pananagutan, hindi po ba? Pag sinabi kong accounting, nag-check yan. Mayroong auditing, hindi po ba? Sa buhay po ba natin, na-audit po ba natin ang ating sarili? At naririnig po kaya natin sa Diyos ang salitang, well done, faithful servant. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. It is about accountable discipleship. Sino po sa atin na alam niyang siya ay tagasunod ni Kristo, disipulo, na siya rin ay ginagamit na instrumento ng Diyos upang maging disipulo rin ng iba? Kapatid, Manoy po, loving our neighbor is responsibility. Pero makikita po natin, we are afraid of responsibilities. Marami po sa atin ang natatakot sa responsibilidad. This morning, I want to speak about another fear that is very real and runs many people's lives. Ako po ang kinatatakutan ko ang kagat ng aso. Kasi ang daming beses na na-inject ako dahil sa kagat ng aso, namatay po siya. Akala ko namatay dahil sa pagkagat niya sa rabies. Yung po pala dahil sa bigat ko, dahil napakan ko siya, mamamatay talaga siya. Inject sila ng inject, di ba kamahal po nun? At ang ikalawa po, dahil ako po ay nag-ground na sa kuryente pag nagsasaksak, maingat po ako at kung may kasama ako, pasaksak kaya bakit? Pasaksak na eh. Pero pag wala, gagawin ko po. Pero pag meron, kaya po pasaksak na eh. Paki-atame. Laging ganon. So, nung aking chip po ngayon, maraming mga tao na fear of commitment. Yung takot na pagtatalaga sa sarili, committing to God's will and accepting His calling our lives. Ito po ang isang bagay na kinatatakutan ng marami. At ang kinatatakutan nila ay yung maganyaya ng maraming kaluluwa. Kasi po, ito po siya. It is a scary feeling knowing God trusts us and is counting on us to reach lost souls. Di po ba Jesus came to seek and save the lost? Si Jesus ay dumating bumaba dito sa lupa upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. At yun po ay kinatatakutan natin. Sino po dito yung may tapang ng loob na ang iyong kapatid na gumagawa ng hindi maganda ay lalapitan mo privately at i-confront mo, kapatid, hindi tama ang iyong ginagawa. Pero ano kung ginagawa natin, nananahimik tayo? Bale po, kapata rito. Ako po may pamangkin. Na nung galing sa ospital, masakit ang tiyan. Akala po ano na nangyayari sa kanya. Nang lumabas po ang doktor, ang sabi niya, asan po ang lampin? Manganganak na ang inyong anak. Ang aking ate ay hindi ko po malaman
Nilapitan mo na ba ang isa sa mga yun? Kaya ang sabi ko po sa mga kabataan, sa bawat mga gawain, isama niyo ako at kayo ay sasamahan ko sa pag-upo. Pangalawa po, na we are afraid of responsibilities and it's easy for us to talk with people about the movie we had seen. Madali lang tayo magsalita tungkol sa pelikulang ating napanood, sa ating bakasyon na naranasan, kasanting pamupunta ni Bales, di ba ng Dilo? Kaya ba't kasanting na ni Albert issue, pero kaya kwento? Kasi baka yung malapit, masanting naman tayo. Pero madalas pala pareho tayong Albert, ipagkwentuhan tayo. Bakit mas madaling magkwento? It's about the movie we had seen and a vacation na ating naranasan. Pero bakit parang napakabigat magkwento in sharing our faith? We are afraid of responsibilities. Yaho po, may yatong tawad ni Gino. Sabi ko, shame on me. But what is it that keeps our lips shut when it comes to sharing our faith? Tapos sabihin na po, dahil sasabi, some people would say, you just don't love Jesus enough to talk about Him. Kasi may pasiguradong kaluguran ni Jesus, ang niya ka mga panyaging tungkol king kayang lugod ka rin aliwang tao. Minsan kapatid, ini po yung problema tao, fear is a normal emotion. Ang takot ay normal na damdamin and can be useful. But when it comes to serving God, fear should not be present. Yes, normal po meron tayong takot, pero pagdating po sa Panginoon at sa Kanyang utos, tao tatakot. Di po ba aking kanta? Hanggang ako mo, tukyan kay Gino. Hanggang ako mo, tukyan kay Gino. Hanggang ako mo, tukyan kay Gino. Epay hulot, epay hulot. So mga kapatid, fear is a normal emotion and can be useful. But when it comes to serving God, fear should not be present. Ingatan po kayo yung ating tatakot si responsibilidad. Pwede po kaya kung nantala rin kakatamo sa sarili niya, hindi abang ako ikayo itarungan na anong klaseng responsibilidad? What type of responsibility do you have as a friend, as a Christian, to your family, and as a human being? Pero baloy po natin pakibat, responsibility is God's idea. Ang responsibilidad, may ibatan niya king Apo Gino at yun po ang kinanta natin kanina, pananagutan sa isa't isa. Accountable discipleship. Alam niyo po ba ang meaning ng responsibility? Minsan kaya tayo natatakot, kaya tayo afraid sa responsibility. Sa Hebrew po, burden, pasanin, bigat. Sa Hebrew, ang meaning po ng responsibility is burden. Sa Greek naman po, place over something. Mayroong inilagay sa iyo na isang bagay. Yun po sa Greek. Sa Webster naman po, Webster Dictionary, you are totally dependable. You are totally dependable. So, itong aking check po, puro mga negative ang meaning niyan. Pero as a Christian, alam niyo po ba, kapag ang meaning ng responsibility as a Christian na alagad, accountable discipleship, as a Christian, ang meaning po ng responsibility, opportunities. Titignan niyo po yan. So, lagay niya po yan. Responsibility is God's idea. Oportunidad na rin eh. Karangalan na ang kakatingang pasan, responsibilities are opportunities. Nung ang break ng responsibilidad,
Pero isipan mo yung responsibilidad na yan. May lipatan niya pinigilian na ng Diyos. At ulit may lipatan niya pinigilian na ng Diyos. Ngayon na luya keka. Impamang responsibilidad. So nung lawan niya po, tararaan, responsibilities are opportunities. Kapatid, lawan niya po, accountable discipleship. Sa pamilya po natin, sino po ang hindi pa tunay na tumanggap sa Kanya? Nakakalungkot minsan, we are a leader, meron tayong posisyon sa church, pero binibigyan ba natin ang pansin yung ating pamilya para mailapit natin sila sa Diyos? Alam niyo po ba that our first ministry is our family? Balo po, gawang tapo. Itang part naman. Ating ginuya ng gawa, keta-keta mo ang yung gawan. Binibigay po ba natin ito kasi po accountable discipleship. Hindi magiging pabigat ito sa atin. Oportunidad po ito sa ating buhay. At alam niyo po, rescue the heresy. Di po ba din may papanganib? Sagipan mula, samsaman mula, kindawa at dusa. We are Christ ambassadors. Kapatid nung laway niyo po, ngayon panahon 19, isabihin tamo ay kaya responsibilidad yan. Responsibilidad direct pastorya ng publikunista. Responsibilidad direct lay preachers yan ng proclaim ministers. My dear brethren in Christ, kalamunan po po kapatid, in Kristyanismo, kinladunan ni kakatangi ng Yeso Kristo, imbalang Kristyano, atin niya pong